Ako si Leonard Closa, 27 years old, taga Gloria. Isang full-time government employee and then the same time, millennial farmers. Part-time ko mag-alaga ng RTL or yung ready-to-lay chicken. So, nagsimula ako mag-alaga ng RTL chicken last year, 2024, November. So, until now, 6 months na sila sa akin. Nagustuhan ko yung pag-aalaga ng RTL chicken kasi dito sa amin kasi mataas yung demand ng itlog pero kukunti pa lang yung supply. Umpisa ako ng 96 heads. So, kung bibili kayo ng per head ng RTL chicken, nagkakahalaga to ng 420 to 430. Pero kung bibili kayo ng per set, ang isang set ng RTL chicken na merong 48 heads is 30 to 36,000 ang price niya. So, kung meron kayong dalawang set or yung 96 heads, nagkakahalaga ito ng almost 72,000. So ako, meron akong almost 200 heads na RTL. So nagkakahalaga siya ng 120 plus thousand. Yung pinuhunan ko dito. Sa sistema naman ng pagpapakain ng RTL chicken, so hindi naman siya mahirap. Nagpapakain kami twice a day, 6 na kilo sa umaga per set. So meron ako dalawang set, 12 kilos sa umaga and then 8 kilos ng patuka sa hapon. Kasabay na rin dun yung mga vitamins at nutrients nilang mga kailangan. Sa ginagamit naman naming vitamins, gumagamit kami ng Vitamin Pro and then Egg 1000. So dito sa Vitamin Pro, napansin namin na once na stress yung manok o kaya medyo nangihina, ginagamitan lang namin siya nitong Vitamin Pro. Mabilis makarecover yung manok dito, depende sa klase ng panahon. And then dito sa Egg 1000 naman, pampalakas siya ng production ng egg. Bukod sa pagdami or pagbilis ng pangingitlog nila, lumalaki din yung size ng itlog. And then mas makapal yung shell ng itlog kapag gumagamit ka ng Egg 1000. Sa mga challenges naman at problema sa pag-aalaga ng ganitong manok is unang-una natin yung weather condition kasi minsan mainit. And then pagdating naman ng hapon is sobrang lamig. So ang tendency niya nagkakaroon siya ng sipon o kaya halak. So pag mga ganitong senaryo naman yung mga nangyayari sa amin, ginagamitan na namin to ng antibacterial or yung tinatawag naming Premoxil. So kapag meron namang sakit ang mga manok namin, ginagamitan lang namin siya ng Premoxil powder. So mga dapat lang natin tandaan sa pag-aalaga ng manok is unang-una yung tamang pagpapakain. Hindi dapat sobra yung pagpapakain natin ng manok. Meron tamang oras and then tamang dami lang ng pagpapakain. Kasi kapag hindi natin sinunod yung tamang oras ng pagpapakain nila, masisira yung balanced diet ng mga manok. Mababawasan yung egg production or masisira yung oras nila ng pangingitlog. Dapat nasa tamang dami rin yung vitamins na ibibigay natin sa kanila. Hindi naman porket nakita natin na maganda yung ganitong klase ng vitamins is ibibigay na rin natin dun sa manok. So dapat nandun lang tayo sa tamang schedule ng vitamins nila. Kung kailan lang ba dapat tayo magbigay ng vitamins nila, kung kailan sila nai-stress. So isa pa yung dapat meron din tamang oras ng pailaw ng manok. Kasi once nabukas pa yung ilaw ng mga manok, hindi yan titigil sa pagtuka, masisira yung balanced diet ng manok. And then mababawasan din yung pahinga ng manok. Kasi kailangan din naman nila ng tamang oras ng pahinga para makapag-produce sila ng tamang dami ng itlog. So kung may kinikita ba sa pag-aalaga ng RTL or ganitong klase ng manok, masasabi ko meron. Kasi kung susukatin natin sa isang araw, yung 200 heads is nangingitlog sila ng almost 5 tray. And then kung sa isang linggo naman, kaya nilang mag-produce ng almost 37 tray. Ang presyo ngayon sa market ng isang tray ng itlog is 200 pesos. Kung meron tayong 37 tray times 200 pesos is equivalent tayo ng 7,000. Iles lang natin yung dalawang sakong pakain and then vitamins. May matitira pa tayong almost 4,000 per week.
Kaya masasabi kong may kinikita sa pag-aalaga ng RTL chicken. Paano ko ba napapagsabay yung pag-aalaga ng RTL chicken at the same time is full-time employee? Hindi naman ganun kahirap yung pag-aalaga ng RTL chicken kasi sabi ko nga kanina, kailangan mo lang siyang pakainin sa tamang oras, and then pagdating siya ng hapon, kailangan mo lang linisin yung mga dumi at ipot niya, kasabay mo na rin yung pag-harvest ng itlog. Hindi ganun kahirap mag-manage ng ganito karaming manok kasi nandun pa lang tayo sa backyard farming or yung tinatawag natin na small scale. Kasi para sa akin, ang lahat naman ng malaki nagsisimula sa maliit. So sa pag-aalaga ng RTL, kailangan nating sumugal kasi hindi natin masasabi kung kailan tayo panalo or kung kailan tayo panalo. Maaring mamatayan tayo ng manok, hindi ganun kaganda yung supply natin ng itlog ngayon, pero learn from our mistake, no? Kung dito tayo mahina, kailangan nating i-improve, kailangan nating magtiyaga, kailangan nating mag-effort para makabawi tayo. Kasi sabi nga natin, ang negosyo is parang sugal. Hindi ka laging panalo at hindi ka pa rin laging panalo. So, kailangan lang natin ng effort, time, at kailangan din natin manalig kay Lord. So bakit ba ideal ang pag-aalaga ng RTL? So para kasi sa akin, yung RTL is hindi mo na kailangan maghanap or mag-consume pa ng malalaking space. Kasi sa RTL, kailangan mo lang ng sapat na space, enough space, and then area kung saan pwede mong ilagay yung mga manok. Unlike doon sa pag-aalaga mo ng mga baka, kambing, na kailangan mo talaga ng malawak na area para lang ma-handle sila ng maayos. Kasi sa RTL, basta meron kang isang sapat na pwesto, tamang pag-aalaga, tamang paglilinis, madali siyang alagaan. Paano ba namin minamarket yung mga itlog ng alaga naming RTL? So meron din kaming tindahan. So napansin namin na parang mas magandang mag-alaga ng RTL na manok. Kasi napansin namin, mas magandang kami na yung mag-provide kaysa bumili pa doon sa iba. Kalimitan sa mga bumibili sa amin, yung may mga small sari-sari store, mga kapitbahay namin, halos hindi na to nakakarating ng bayan kasi dito sa amin mas malakas yung demand kaysa sa supply ng itlog. Kaya dito na lang sa barangay namin halos umaabot yung supply ng itlog. So ang negosyong RTL parang ganyan, parang sugal. Kailangan mong isugal yung puhunan mo kasi hindi ka laging panalo sa ganitong uri ng negosyo. Kapag sumuko ka, ikaw yung talo. So advice ko lang dun sa mga gustong sumubok mag-alaga ng RTL, kailangan nyo lang ng tiyaga. And then, kailangan nyo lang ng effort and time sa pag-aalaga ng RTL chicken. Kasi ang pag-aalaga ng RTL chicken is hindi yan agad isang bagsak. Kasi lahat naman yan, bago tayo kumita, mag-umpisa muna tayo sa maliit, papunta tayo dun sa malaki. And then, kung meron tayong mga failure or pagkakamali, matuto tayo dun. Kung nagkakamali tayo, kung saan tayo nagkamali, dun tayo dapat matuto at dun natin kailangan itama.